Kia ora! Welcome to Ibiang in Aotearoa, your full-time healthcare assistant with a good heart, your part-time lakwatsera queen with suitcase of love trip and kwentuhan. Just for fun, no offense! Kia ora! Or hi! Hello! Ang ibig sabihin po ng kia ora ay common informal greetings po yan dito sa New Zealand. Dito pala kami dumaan patungong government garden. Sobrang tahimik ng lugar at saka napansin ko sobrang baho ng paligid. Parang may bugok na itlog. Dahil pala sa mud pool na amoy sulfur o asopre. Traffic dito. Just sharing lang mga langga para sa travelers na naghahanap ng destination spot dito sa Rotorua. I highly recommend Rotorua is a top destination for nature lovers and cultural explorers. Alam nyo ba na ang The Government Gardens is a popular tourist spot known for its history and beauty? This area daw has become a must-visit place for travelers exploring geothermal wonders. It's one of the most iconic location in Rotorua is the Bath House. Now, it's called Rotorua Museum, mga langga. It's a popular tourist spot, must-visit place. Featured location, favorite travel stop, and very well-known attraction mga langga. Promise ko yan sa inyo. Pero di kami nakapasok sa building kasi temporarily closed pala siya for earthquake safety upgrade since 2016. Makinig mga ka-travelers ha, free dito. It means free entrance fee. Wala kang babayaran. Diba? All good. Tsaka second destination na tayo mga ka-travelers. Finally, we're here at Oraki Korako, also known as the Hidden Valley. Alam nyo ba mga ka-travelers na ang ibig sabihin ng Oraki Korako ay the place of adornment near the White Cliffs? At sabi sa kasabihan, it's a sacred area for centuries due to its natural hot springs, geysers, and silica terraces. Dito tayo dumaan sa visitor center upang makabili tayo ng ticket, pero hindi na ako pumasok dyan ha dahil sila na yung bumili ng ticket para sa amin.
Finally, we're here. Akalain nyo, para makarating tayo doon sa kabila, kung saan yung geothermal areas nila, kailangan pa nating mag-ferry. At saka 3 to 5 minutes boat ride lang naman across the lake Uhakori. At saka akalain nyo, akala namin dagat siya. Yun pala, isa pala siyang lake. Pinagtatalunan pa namin yan. Finally, we're here and we're getting off now from the boat. At saka super blessed tayo dahil super napakaganda ng weather today. Sobrang init, walang ulan. At saka for our safety, we should always on mark pathways and boardwalks. The ground is fragile and extremely hot in some places, kaya kailangan talagang mag-ingat. Sa mga geothermal kasi, tulad ng Uraki-Kurako, may mga signage and color-coded instructions talaga na ilalagay to keep visitors safe. Kung mapapansin nyo, may green, blue at red color zone. So, ang green zone, it means it's a safe area. Ito ay ginagamit bilang assembly point o kung saan ka dapat pumunta pagkatapos ng emergency. Walang agarang panganib mula sa natural hazard tulad ng steam vents, hot ground o volcanic activity. Kapag blue zone ka naman, it means caution area. So, need to monitor closely. Maaring may potensyal na panganib pero hindi pa kailangang lumikas. Pinapayuhan ang mga bisita na maging alerto at sundin ang tagubili ng staff. So, maaaring gamitin para sa controlled access habang may monitoring ng geothermal activity. Kung red zone naman, ibig sabihin, so nasa danger zone ka. So bawal ang pagpasok. Mataas ang panganib ng burns, steam eruptions, or ground collapse. Ginagamit ito kapag may emergency, halimbawa geothermal surge, aftershock, or gas release. So dapat lumikas agad kapag ikaw ay nasa red zone area. So, always follow these colors and the staff's directions, especially during any unusual geothermal activity or natural hazard warning para walang problema. Nag-i-enjoy ka pa. Ito pa mga ka-travelers, wear proper footwear. Magsuot ng komportableng sapatos o sandals na may good grip, lalo na kung basa ang paligid. At saka hydrate and protect yourself from the sun. Magdala ng tubig, sunblock at sombrero. Ako, wala akong sombrero dyan. Nakalimutan ko eh. At saka, ito pa ha, respect the environment. Bawal ang pagkuha ng bato, lupa o iba pang likas ng bagay mula sa site. Alalahanin na sacred ang maraming bahagi ng lugar sa lokal ng Maori community. Be cautious with kids and elders. Kung may kasamang bata o matatanda, bantayan sila lalo na sa mga lugar na may mainit na tubig o singaw. Enjoy lang kayo ha, wag muna maglipat kasi puntahan pa natin yung Uruwatapu Cave.
Enjoy lang muna kayo sa panonood ng Bubbling Pools bago tayo pupunta doon. Oo ba? Hilak. Yung Mud Pools Bubbling pala, hindi na namin nakayang puntahan kasi sobrang sakit na ng paa namin. Kaya doon na lang kami nagpunta sa Ruwa Tapu Cave. Ito na. Hindi ako nahihirapan dito dahil pababa lang siya. Hindi gaya ng sa Mud Pools na talagang akyat ka pa ng ilang minuto. Tsaka alam nyo ba na ang Ruwa Tapu Cave is one of the few geothermal caves in the world, mysterious, sacred, and stretching 36 meters below the surface. At the bottom, you'll find the pool of mirrors, a calm, crystal clear hot spring that reflects like a glass. O diba? Grabe. Akalain nyo, pool of mirrors, crystal clear hot spring. Grabe. So, it reflects like a glass. Tingnan nyo, super ganda at talagang sobrang linis. Dahil hindi na tayo nakapunta sa Bubbling Mud Pool, bababa na tayo dahil para makasakay na tayo ng ferry pabalik sa lake. Alam nyo ba na here in Urakikurako, every step tells a story and every rising steam is a reminder of the fire deep underground. What a wonderful world! Kaya, thank you for watching mga ka-travelers. Follow for more videos. Bye!